Kung may Chinese malunggay ka sa bakuran, baka hindi mo alam kung para saan talaga to. Ayan ang ating pag-uusapan sa video na to ngayong araw. Pero bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, follow, and palike na din po para updated po kayo sa mga susunod pa po natin ng mga video. Maraming nagtatanong or nagtataka kung para saan ba daw talaga yung Chinese malunggay at kung pareho lang daw ba to sa ordinaryong malunggay. Kaya sa video na to, sasabihin ko kung para saan ito at paano siya karaniwang ginagamit. Okay, so eto siya guys, ano nga ba talaga ang Chinese malunggay? Kagaya din ba talaga siya sa mga normal na malunggay? Okay, so ito ang kasagutan. Ang Chinese malunggay ay halaman na kadalasan ginagawang tsaa. Ayun. So, ito pala siya. Hindi siya niluluto tulad ng karaniwang malunggay. Mas iniinom siya lalo na ng mga naghahanap ng natural na inumin para sa katawan. So, hindi pala siya usually talaga ginugulay. O, diba? Hindi siya kagaya ng normal na malunggay. So, may mga health tips po siya, guys. Una po dito, yung para sa pakiramdam ng gaan. So, ano yun siya? Anong ibig sabihin niya? So, pag may mga umiinom nito kasi pakiramdam nila, mas gumagaan yung katawan nila, lalo na pagkatapos nilang kumain. Oh! So, yun pala, yun yung una. Pangalawa, guys, nakakatulong sa tiyan. So, paano? May iba na iniinom ito kapag mabigat yung pakiramdam nila sa tiyan nila or parang hindi sila natutunawan or yung parang mga bloated po. Tapos yung pangatlo, pamparelax. O, 'di ba? May nagsasabi rin na nakakatulong daw 'to para makarelax lalo na kung iniinom sa gabi. So ibig sabihin, pampaganda, pwede siyang maging pampaganda ng tulog. At pang-apat naman guys, pang-araw-araw na herbal drink. So, hindi siya gamot, pero pwede siyang gawing alternatibo sa kape or matatamis na inumin. O, diba? Di parang nag-coffee ka na rin. Paano natin to gagawin? So, syempre, may proseso yan siya, guys. So, ganito lang kasimple. Hugasan ng dahon, lagyan ng mainit na tubig, na parang nagtitimpla ka lang ng tsaa or coffee. So, wag susobra. 1 hanggang 2 tasa sa isang araw, okay na yun siya. So, di ba? O, naging herbal pa yung parang coffee mo. Pero, syempre, may mga paalala tayo dyan, guys. Huwag ito gawing, kung ikaw ay buntis, may sakit o iniinom na maintenance, mabuting magtanong ka muna sa doktor bago ka uminom ng kahit na anong herbal or kahit itong sinasabi ko po na ito ngayon. So, kung gusto mo ng ganitong klaseng health tips tungkol sa mga halaman sa paligid natin, i-comment mo lang guys, herbal, at pa-follow po para sa mga susunod pa po nating video. And syempre po, pa-share na rin po para makatulong din po tayo sa iba. Healthy living po tayo. Bye-bye guys. God bless us all. And syempre po, mag-ingat po tayo palagi dahil mas mabuti po ang, it's better to, ano na nga yun guys? Nakalimutan ko na. Next video. Bye-bye.